schoolmates at nandito pa rin tayo sa Nemesio Ayabot Senior High School sa Makati. Ang round na ito ay magkakaroon ng random match-up. So random nating pagtatapatin ang mga debaters upang subukin ang inyong tibay sa inyong paninindigan. Alright. So, for our first match-up, let's have Izaw and Sai. Mas makatarungan bang tratuhin ang lahat ng estudyante ng pare-pareho o mas makatarungan ang pagbibigay ng mas maraming suporta sa mga mas nangangailangan nito? Mas tama po kung pare-parehas ang pagtugon sa pangangailangan ng lahat. Hindi lang naman po ang mga learners with disabilities ang may kailangan. Lahat po ng mga normal students ay may pangangailangan. Hindi nga lang po sa aspect ng condition, pero lahat po ng students may needs. And kung mas magiging favor tayo, wag po sanang na ituon lamang dito sa mga special learners natin. Dahil as I have stated, lahat po ng learners ay may pangangailangan. So sa pangangailangan natin, obviously iba-iba. So for our students with disabilities, iba ang pangangailangan nila. Because they should be in specialized learning centers. So because syempre, hindi naman nila lahat kaya maka-cope up sa mga regular students, especially sa curriculum na nasa sa atin. That's why we have self-contained where mas natututukan sila and mas nabibigay yung support na kailangan nila. Why did you mention na hindi lahat nakaka-cope up? Are you referring na these learners with disabilities, binibigyan mo ba sila ng low of expectation? You're underestimating their ability to learn. Just because they are learners with disabilities, that doesn't mean na may iba silang kakulangan or hindi na kukuha like regular students. They have different abilities. From the information we gathered from Tibagan High School, they have two classes, which is where they put students with disabilities in two classes, which is the mainstream and the self-contained. So, ang sinasabi ko earlier, hindi yung maka-cope up is yung mga students with severe. Kasi may mga students na non-verbal. So, how do you think na maka-cope up sila sa mga students na nasa regular classes? So, how do you think na maka-cope up sila sa mga curriculum or sa mga lessons na nakuha natin? If you're talking about their attitudes that they are showing in regular classes, merong study ang Sjogren 2022 na 30% ang ibinabang case kung saan madami kasing learner with disabilities na merong behavioral issues. Aminado tayo doon. And dito sa pag-aaral na to, na-lessen yung overstimulated nila dahil nakikita nila kung paano umasta ang mga regular students. So, sa disability kasi, from the information we got from EDCOM or the Second Congress on Education, yung mga students na dapat may mga necessarily na kailangan or specific na kailangan is dapat, hindi naman sila dapat sa nilalayo. Binibigay lang natin yung support that they need or they need or yung necessity na kailangan nila para makakuha ng education that they need. Okay. Sige, bago tayo pumunta sa free-flow discussion, can you give me a tangible example? What are those needs are? Are they being met? Is it infrastructure? Is it a special handling? What is it that is currently may already have in schools or wala pa sa current education system natin ngayon? Go. For me po, ang isa pa sa mga pagkukulang na meron ng edukasyon ngayon ay ang materials, learning materials. Okay. Ang mga learner with disabilities, iba-iba sila ng disabilities. And if that means, iba-iba sila ng needs. Pero hindi nangangahulugan na ihiwalay sila sa regular classrooms. Pwede po silang matuto kasama ang mga regular students kung may tamang gabay lang po ng mga SPED teachers. Hindi naman natin sure na yung mga tamang gabay na yon is credible or may talagang saktong course para Are you questioning the Republic Act? I'm not questioning it, but I'm implying na may loopholes kasi sa Republic Act na 11650. So based on the SNED resources, critically low, 60% learners ay identified na LWDs na nag-attend ng schools. So not everyone gets formal psychologist na
na dapat nilang ma-attain. Not every student or student with disabilities is nakukuha nila yon. So how come may identify yon ng mga regular teachers if isasama natin sila sa regular classes or mainstream classes? Alright, maraming salamat Izaw and Sai. Sige, different match-up naman tayo ngayon. Jace and Kezi. Kung may mga magulang na mas pinipiling ilagay ang kanilang mga anak sa SPED classroom kaysa sa tinatawag nating inclusive classrooms, dapat bang manaig ang kanilang kagustuhan as parents? Or dapat ba ang prinsipyo ng inclusive education? Bakit? Kesi. Kailangan manaig yung prinsipyo or principle ng inclusive education. Kasi may mga factors katulad ng bullying or yung mga learners with disabilities is mas prone sila sa bullying. Kung hindi tayo exposed or aware sa bullying is mas lalong dadami ang mga cases at magkakaroon ng stigma or hindi matatapos yung stigma. Okay. So what you're trying to say is dapat i-include sila para mas exposed ang regular population classes. Yes. Tama ba? Okay. Sige. Jace, what do you have to say to that? Actually, mas better na hindi sila i-put sa inclusive environment kasi mas alam ng mga parents na meron certain needs ang mga anak nila kasi sila mismo ang nakakasalamuhan nila everyday. Kaya at saka yung sa sinasabi mo na sa bullying, pag nagkaroon ng exposure ang mga students with disabilities, actually is the other way around. Because if there are more exposure to bullying ang mga PWDs, the cases of bullying will skyrocket because they are at prone of prejudice, risk, and stereotypes and other biases. Okay, ma'am. Salamat. Just in time. Go, Kesi. Ikaw na nagsabi, prone sila sa mga prejudice, mga biases. So kung hindi tayo magiging exposed, paano matatapos yung discrimination sa mga learners with disabilities? So, paano yun matatapos? Magiging wala nang mangyayaring progress? So, mananatili na lamang ba sila sa mga SPED room? Or kasi piniprepare natin yung mga students sa real world. In order to solve that, we should educate the normal students na there are different types of disabilities and that we should respect those kinds of disabilities. Yeah, you're right. Kailangan educated din sila. So, kailangan nga dapat ng inclusivity. Kasi if hindi ka or you're not agree sa inclusive education, ibig ba sabihin nun, ikaw ay agree sa walang katapusan at permanenteng discrimination, especially here in the Philippines? Again, including LW students in the normal mainstream classes will cause more bullying cases. Kasi nga, they are at risk at stereotypes and biases. Hindi ito basta-basta mawawala. Hypothetical scenario lang na eventually mawawala ay yun. Yes, kaya nga meron tayong mga pinapatupad or ini-implement ang schools natin ng anti-bullying seminar sa mga students. So, sinasabi mo ba na yung mga, kung hindi sila na-educate, yung pag-implement ba nito is ineffective or If there are really na merong mga programs, bakit sobrang taas pa rin ang cases ng bullying sa bansa natin? kasi nga, hindi sila na-educate. So meaning hindi yun effective. Walang kwenta yun. So sinasabi mo na yung mga nag-fail yung school na i-educate. Yes, the government failed. So sinasabi mo na mali na ineffective or hindi talaga ineffective yung mga ginawa nilang program. So paano matatapos yung discrimination kung ano yung mga solutions na pwede na ibigay sa kanila para matapos tong bullying na to? They are the government. Therefore, they should be the one thinking kung paano isosolve yung problema natin. They should not be asking us na mga normal na estudyante kung paano isosolve ito kasi sila may advantage when it comes to statistics kasi may access sila sa lahat ng mga schools sa buong bansa. Pero, nasa student pa rin yun. Nasa student pa rin yun kung papakinggan nila yung mga tinuturo sa kanila ng kanilang teachers or yung mga ipinaparinig or pinapaturo sa mga seminars. Okay. I think that just in time lang talaga sila. Saktong-sakto lang. Okay, thank you so much, Jace and Kessie, for this round between Fia and Shiroy. Ito ang mga katanungan. May mga nagsasabing ang tunay na inklusyon ay hindi simpleng pagpapapasok
sa regular classroom, kundi pagtiyak na may tunay na partisipasyon at pagkatuto. Sa tingin ninyo, handa na ba ang mga paaralan sa Pilipinas para dito? Shiroy. Yes, handa na po yung paaralan para dito. Dahil po, ang paaralan ay wag nyo po i-underestimate. Dahil ang bawat guro dito sa paaralan na to ay, kaya po sila naging guro dahil po sila po nga po yung tagapagturo natin. And dito pumapasok po yung batas na 7277 kung ito po yung nagpoprotekta sa mga may disabilities sa loob ng paaralan. And binibigyan po nito ng proteksyon ang bawat bata sa loob ng classroom at sa labas man po ng school. Okay, so what you're saying, Shiroy, is enough na yung kaalaman ng mga guro natin plus the current RA. Tama? Yun yung sinasabi mo. Okay, Fia, what do you have to say to that? The Department of Education has been implementing various programs and changes sa mga curriculums natin. Pero pagdating sa statistical data, ang baba pa rin ng comprehension, ng reading comprehension ng mga learners dito sa Pilipinas. So, ang inclusivity is hindi lang siya about sa pagkatuto or yung sa ng mga bata, experiences ng mga bata, but rather, mas nabibigay or mas na-adapt sila sa reality na binibigay na edukasyon natin. Okay, go. Yung sinasabi niya mas bumaba daw yung reading comprehension, ayon sa maraming school na nagsasabi, mas tumaas yung reading comprehension and math scores nila nung sinama sila sa regular class. Mas mataas yon kesa sa mga nasa SPED pa rin na nananatili. Mas natututo sila na bigyan ng pagkakataon na mas lalo silang lumawak yung kaalaman nila, lalo-lalo na pagdating sa edukasyon. Pero kasi may tinatawag tayong mga disabilities na hindi talaga kayang mag-keep up sa regular classroom settings. Kaya nga yung sinabi ng team namin kanina na meron paling mga cases or mga reasons na yung ibang disabilities hindi nasasama sa general classroom setting. When we say inclusion kasi, generalized dapat siya, 'di ba? Dapat no one should be left behind. No matter what their disabilities are or their cases are. Yun, so yun na mismo nagsabi na walang dapat na mapapag-iwanan. Yun, may iba-iba nga tayong disabilities. Siyempre, kaya nga magkakaroon ng assessment yung school. Hindi naman ganoon kababa yung pag-iisip ng mga guro para lang biglang i-include yung may disabilities sa isang regular classroom. Kung ganon yung iniisip nyo, ina-underestimate nyo yung kakayahan ng isang guro and ina-underestimate nyo yung kakayahan ng isang estudyante na may disabilities. We're not underestimating the system, but rather, we're just saying na hindi pa fully ready yung schools natin dito sa Pilipinas, especially our system education. Lalo na ngayon, hindi masyadong napapansin yung needs or yung mga necessities ng special education kasi mas nakafocus specifically sa budget pagdating sa curriculum or sa school year, mas nakafocus siya sa needs ng normal students. No. Kasama sa normal student ang may disabilities. Hindi lang po ang budget ng school ay nakapokus sa mga regular na estudyante, kundi para sa lahat ng mga estudyante. Ito po ay included din ang may disabilities. Kaya nga po, dapat included din po sila sa mga regular classroom dahil karapatan din po nila matuto at makipagsalamuha sa iba't ibang tao. Bakit? Pag nasa loob po ba sila ng SPED classroom is magkakaiba po ba yung hayop po ba yung kasama nila doon? Di ba? Ano rin po yun? Mga tao rin yung kasama nila doon, which is, ganun din yun. Kung sumama sila sa mga normal students na katulad natin, is mas mapapalawak natin nila yung pag-iisip nila and mas mabibigyan natin sila ng tulong pagdating sa socialization. Pagdating sa budget, meron kasing specific source na nagsasabi or nagtatakal about MOE or yung mismong budget for school year or for specific school year kada taon. And yung budget approximately per student is 488 pesos lang. Do you think that's enough for a certain SPED student na? Yes. Para ma-provide yung pangangailangan nila when in fact, they need more monitoring, they need more systematic manner ng way of teaching. Yes, appropriate po yun. Kasi po, ang mga teachers natin ay mabilis mag-adapt pagdating, lalo-lalo na pagdating sa may mga disabilities.
Lalo na pag nasa... Okay, maraming salamat, Fia and Shiroy. That was still brave, that was still strong. Okay, sige. For our last match-up for today, sige, Jace and Sai. So ano ang mas mapanganib? Ang posibilidad na ma-isolate ang isang learner with disability sa hiwalay na klase? O ang posibilidad na maisama sila sa regular classroom pero hindi naman tunay na masuportahan? Mas mapanganib kung may isolate sila. Bakit? Hindi lang edukasyon ang pinag-uusapan natin dito. Pinag-uusapan natin ang mangyayari paglabas nila ng school. Paglabas mo ba ng school sa opisina, magkahiwalay ang student with disabilities sa regular workers? Is that how it works? Placing them na sa isang classroom pero hindi naman talaga sila supportahan is much dangerous kasi parang wala din namang kwenta yun. Like parang nandito lang sila para mag-aral tapos at the same treatment pero hindi na-attain yung needs nila. For example, may yung isang Mas tao na lalong hindi ma-attain ang needs nila when it comes to social and cognitive development kung i-isolate natin ang mga students na to. paano kung I hindi would naman like to talaga give sila an emphasis papahalagan? to the bullying Magkakos sila issue social that we anxiety. have been It will tackling add about another for disorder and days. they're already Bullying, disability. separation is the root of Eh, bullying. ayan nga yung problema Why? kasi pag The ipapasok more sila we doon, isolate pag i-include- these students away from our regular classrooms, the more people will act like they're different. Pero kapag nasa separate environment kasi doon nila mas ma-attain yung needs. Yung ano ba talaga yung kailangan nila. Pero kung sa isang environment, pinasok sila, Kaya nga pero hindi tayo nila may na-attain batas yung needs nila, dyan. edi wala Kasi din yun. may batas tayo na pwedeng sumuporta sa mga needs Pero yung batas ng na ngayon, according disabilities sa with statistics, ay hindi nakakatulong sa mga LWDs kasi marami pa mga LWDs ang hindi pa talaga nakapag-aral. Take note, 5.1 million na total ng LWDs, pero 300,000 na talaga ang nakapag-aral doon. So, thank you guys. Para sa huling bahagi ng ating debate, atin namang pakinggan ang magkabilang panig na magbigay ng inyong last statement. For our closing statement po, mas mahalaga po yung natututunan ng bata. Wala po yan sa lugar kung saan sila inilagay. Lahat po ng estudyante ay may kakayahan na mag-adapt sa iba't ibang lugar, lalo na po kung interesado sila mag-aral. Okay, thank you so much, Sai. Jace. Mas nakakatuto ang isang bata kung nasa environment siya na nakatututo na siya at the same time nakakalok na siya. Kasi nade-develop yung isang cognitive skill na to na social skills. Palakpakan naman natin ang ating mga debaters. Pero hindi pa dyan natatapos ang ating usapin. Dahil sa aming pagbabalik, pakinggan naman natin ang natutunan at syempre kung nakinig ba ang ating mga kabataan. So ang inyong boses naman ang maririnig dito sa Nemesio Ayabot Senior High School. Kaya magbabalik ang Schoolmate!